Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, good vibe muna tayo mga kabida. Ano po? Meron po akong ibahagi po sa inyo, isa pong nakakaantig ng damdamin na testimonya po mga kabida. No? Sa isa pong OFW na nasa death row, okay, dati. Okay, bibitayin na sana mga kabida, dahil ho kay dating Pangulong Duterte, yun, hindi ho natuloy at siya po ay nabigyan po ng panibagong buhay mga kabida. Napakasakit po sa kanya, emotional masyado nung nalaman po niya na si dating Pangulong Duterte ay inaresto po mga kabida at isinuko doon ho sa International Criminal Court, ano? Doon ho sa the Netherlands, okay? Now, pakinggan muna natin ito hong kanya hong testimonya, no? At saka magre-react po tayo mga kabida pagkatapos niya. Narito po. Hello po, ako po si Ernie Gino Tamonde. Nakita niyo na po ako sa ibang social media at ito pong sasabihin ko ngayon ay dedicated po ito sa birthday po ni Tatay Digong. Alam niyo po, 15 years ago po, ako po yung nabalita na isang Pilipino sa bansang Iran na bibitayin. So, sa bansang Iran po, out of nowhere po ako doon na kung saan wala po akong access sa kahit sa pamilya ko, kahit sa embassy, na i-captured ako ng Iran at inakusahan ng spying at drugs trafficking. So ganun po ang dinanas ko doon at ang hatol ko po bitay kamatayan. So ang masasabi ko po kaya po ako lumabas ngayon dahil ang kaso ko po noon ay napaka-sensitive. Pero nung nakita ko ang sitwasyon ni Tatay Digong, dito po ako naantig. Sapagat ang sigaw ng puso ko ay ganito. Can you imagine po, mula sa ilang presidente po ang dumaan, nagsimula kay President Gloria, lahat-lahat po. Pero pagdating kay Tatay Digong, siya lang ang nag-iisang presidente na bayani sa puso ko at hindi lang sa akin kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Alam niyo kung bakit po? 5 Iranian po ang pinagpalit ni Tatay Digong para lang makabalik sa akin. Makabalik ako sa bayang sinilangan ko po. Ako ordinaryong tao lang po, pero yung 5 Iranian po na pinagpalit niya sa akin, mga high profile po yun na mga tao. Ganun ko po nakita ang halaga sa isang ordinaryong Pilipino. Pero binuwis ni Tatay Digong ang kanyang buhay, ipagpalit lang ako noon para ako makabalik. Kaya po, sa dinanas ko noon, napakasakit. Ang tagal kong tahimik, pero ngayon lumabas na papalong. Bakit? Kasi ang dinanas ko sa Iran, sa bansang dayuhan na pinagkait sa akin ang kalayaan. Pinagpalit ni Tatay Digong yun, ang banyan, 5 banyaga. Pero napakasakit sa akin ngayon po, sapagkat binigay ng kapwa ko Pilipino doon sa ibang bansa para hatulan. Kaya ko po dito nananawagan sa buong bansa, hindi nakikita ng makaramihan, lalo na yung against sa kanya. Dahil ang akala na puro patayan, hindi po. Ako nag-iisang patunay na niligtas ni Tatay Digong sapagat nakikita niya ang kadugo niya ni inosente sa bansang Iran. Kaya ako nakabalik po. Mga kababayan, sa buong mundo, nandito po ako nananawagan na iisang ordinaryong Pilipino. Ganun po ako pinahalagahan ng ating tatay para makalaya at maramdaman at maranasan ang kalayaan. Gusto lang po ni Tatay na palayain tayo sa kasamaan. At alam po ng lahat kung gaano po niya pinapahalagahan ang ordinaryong Pilipino, tayo, laban sa kasamaan. Pero ngayon, siya nagsasakripisyo. Kaya po, ako'y naniniwala na kung paano niya ako kinuha sa Iran at kung tayo'y magkakaisa,
kaya nating bawiin si tatay doon sa mga dayuhan. Bring him back. Pabalikin natin si Tatay Digong. Maraming salamat po. Sa birthday ni Tatay Digong, isa lang ang sigaw ko at sigaw nating lahat. Pauuwihan si Tatay Digong sa mas mabilis na panahon. Ako po, 7 months na sa death row. 600 kami pong lahat. Ako po ang naiwan. Death survivor po ako doon. Lahat po nabitay. Ako naiwan. Pero po ako'y nakikiusap sa lahat po nating kababayan. Lahat po nating magkababayan na nakakilala. Kahit hindi kababayan, kahit banyaga na nakakilala kay Tatay Digong. Ako po'y nakikiusap na kahit hindi na tayo matutulog po, huwag na tayo matulog. Lahat gagawin natin ang pinaka-the best natin kung ano magagawa natin para lang maibalik po ang tatay natin. Ibalik po natin. Sapagat siya po ang nag-iisang hero, bayani, sa lahat po na naging presidente sa ating bayan. Ayun po, nakakaantig talaga ng puso, ano? Nakakaantig ng damdamin. At at the same time po ay nakakakilabot po mga kabida yung kanya hong karanasan. Ano? Mantakin nyo ha, nasa death row na po ito. Okay, doon ho sa bansang Iran mga kabida. Ito pong si Manong. Okay, subalit siguro for God's intervention, ginamit po yung si dating Pangulong Duterte ano, para po mapigilan yung kanya hong bitay po mga kabida doon ho sa Iran. Eh yun, hindi ho natuloy mga kabida. In fact, doon ho sa kanya hong paglaya mga kabida, no? Kasi nakalaya po ito no? Ipinalit pala ni dating Pangulong Duterte yung 5 Iranian nationals na nakakulong po dito sa Pilipinas para lang po sa kay Manong. Kapalit po kay Manong po mga kabida, no? Na nakulong po doon ho sa Iran, no? Okay? So, dito po makikita po natin kung gaano po kapassionate po itong si dating Pangulong Duterte para lang po mailigtas po yung kanyang kababayan, ano? Na nasa bingit po ng kamatayan mga kabida. Okay? Isinakripisyo po niya yung mga gumawa po ng kasalanan po dito sa Pilipinas. Okay? Nakakulong na po. Okay? Kinasuhan na po para lang po mga kabida makaligtas po itong kababayan po natin, ano? Na taga North Cotabato pala ito, ano po? Okay? Na bibitayin na sana sa Iran, pero dahil ho sa kagandahang loob po mga kabida ni dating Pangulong Duterte, yun, nakaligtas po ito. Kaya nung nalaman po niya na yun po yung nangyari po kay dating Pangulo, okay? Inaresto po mga kabida at dinala po sa International Criminal Court. Emotional masyado po itong si Manong, ano? Okay? Kumbaga, nakisali na rin po siya sa mga panawagan na ibalik po sa Pilipinas ito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi ho, kung meron man pong kaso siguro si Digong dito sa Pilipinas dahil ho sa kanyang napaka-controversial na war on drugs, sana dito po siya o dito po niya haharapin sa Pilipinas, ano? At saka dun ho sa mga complainants, mga kabida, sa mga namatayan, ano? Kung interesado po sila na kakasuhan po itong si Digong, considering wala naman po itong immunity, sana dito po sa Pilipinas nila isinampa po yung kaso, ano? Hindi ho doon sa International Criminal Court. Okay? So, yung kanya hong testimonya, nagpapakita lang po mga kabida na talagang ganun talaga po itong si Digong, ano? Okay, kaya ho niyang isakripisyo kanyang buhay para lang po sa isang Pilipino na nasa bingit po ng kamatayan, ano? Okay? At siguro marami pong mga ganitong experience, no? Mga OFWs po natin na meron pong ganitong experience, ganitong karanasan, ano? Na bibitayin na po, ano? Kagaya po ni Miss Mary Jane Veloso po mga kabida, no? Naalala po ninyo? Si Miss Mary Jane Veloso na hinatulan po ng bitay doon ho sa Indonesia, no? Nung time po ni Digong, hinatulan po yon at bibitayin na sana yun mga kabida, pero binigyan po ng reprieve, ano? Hindi ho natuloy. Although patuloy yung kaso, pero hindi lang natuloy yung kanyang bitay, ano? Dahil ho sa intervention ni Digong, pinakiusapan ni Digong yung kanyang counterpart doon sa Indonesia, no?
si President Joko Widodo that time. Alright? Para lang po hindi matuloy yung bitay po, laban po kay Miss Mary Jane Veloso. Although, nakalaya po ito mga kabida dito sa Pilipinas, okay? Nakauwi na po ito. Alright? Pero sa panahon na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, okay, nagpapasalamat din tayo doon sa effort po ng kasalukuyang administrasyon para po hindi matuloy at mailigtas po itong si Mary Jane Veloso. Okay? Pero gaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, hindi ho ordinaryo, very exceptional talaga ito pong ginawa po ni Digong, doon ho sa ating mga kababayan na mga OFWs po mga kabida. Alam naman po ng mga OFWs na malapit po si Digong sa kanila at malapit po sila kay Digong. Kasi yun nga naiintindihan po ni Digong yung kanilang trabaho, mantakin nyo, isakripisyo mo yung yung mga mahal sa buhay, iiwanan mo sa Pilipinas, lalayo ka para lang po bigyan po sila ng magandang buhay mga kabida. Isang yan isang napakalaking sakripisyo yan. Okay? Pero pagdating ho sa ibang bansa, yun yung sasapitin mo. Yung kasalanan ng iba, ikaw yung sasalo, di ba? So yun yung masakit. So dun ho, naintindihan po yun ni Digong. Kaya ganun na lang po yung kanyang passion mga kabida para tulungan po itong mga kababayan po natin. Kaya ito pong si Manong, dahil ho sa kanyang nalaman at emosyonal po yan mga kabida, sumasali na po ito sa mga pagtitipon. In fact, during sa birthday po ni Digong, nakisali po siya doon ho sa mga panawagan po mga kabida na ibalik po si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. May nakita akong speech po niya doon ho sa North Cotabato. Okay? Kung saan po mga kabida, ibinahagi po niya yung kanyang karanasan with the former president na naging anghel po niya, mga kabida. So, yun lang po, So, ilang manong pa kaya na meron pong ganong karanasan na naging bida po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka po meron po kayong mga ganitong istorya, okay, tungkol po dito, You can comment mga kabida sa aking comment section. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.